Sa mga nagbabalak pumunta ng Washington, baka kayo ay masingil na. Hindi, actually hindi pa. I-implement pa yata sa katapusan ho ng Hunyo yung sinasabing dagdag na immigration fee ng Bureau of Immigration. Kasama na natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po. Sandiyan sa medyo pause na. Oo. Magkano ba talaga? $4 o $8? Yes, doon po sa proposal ng proponent ng PPP na ito, it's a $4 usually. But yun ang gusto nating i-clarify. Wala pa po ito. Ito po ay not yet finalized, not yet signed, and not yet received final approval. So it's undergoing the vetting process. Hindi, pero dapat ito napatupad noong panahon pa ni Commissioner Morente, di ba? Nakatanggap po tayo ng mga iba't ibang mga proposals or suggestions about this. Formally, the Bureau received po the PPP received an unsolicited proposal 2024. So it's just a proposal. Sabi kasi At this point. So, anong iniintay para ito ay ma-implement kung sakali? Well, marami po kasi kailangan pagdaanan since this is a PPP. So, lahat po yan kailangan ng approval ng Department of Finance, ng PPP Center, ng BI, ng DOJ. So, ngayon po, nandun pa lang tayo sa phase na mayroong mga clarificatory questions and clarificatory meetings. So wala pa. To discuss the content. Wala pa. So yung $4 is just a recommendation. Wala pa po. And nothing signed, nothing final at this time. At hindi pa rin i-implement towards the end of the month. Malabo pa. Not yet pa po. Timelines po natin pang hindi naman po. Advance lang mag-isip. Hindi kasi over and above ito sa travel tax, di ba? Iba ito. But anyway, para magkaliwanagan siguro, pagka na-plansya na ng maayos at kung talagang i-implement na, saka natin pag-usapan dahil baka ngayon lalo pang gumulo yung usapan. Basta malinaw, it's just a proposal, din ay pinag-uusapan pa and needs approvals. Ayan, ha? So, wala pa, hindi pa ho yan ini-implement. Bago kayo mag-albaruto, bago kayo magreklamo, wala pang ipatutupad ngayong katapusan ng buwan. Ma'am Dana, maliwanagan din kami. Paano bang proseso ng pag-a-apply ng workers visa dito sa Pilipinas? Mauuna ba yung approval ng Department of Labor bago nyo bigyan ng working visa ang isang foreigner? Yes. Opo, tama po kayo dyan. Para po kapag-trabaho dito sa Pilipinas, bago po makakuha ng working visa or tinatawag natin na 9G visa, kinakailangan po makakuha ng Alien Employment Permit. Ibig sabihin po ng Alien Employment Permit is vetted po ng DOLE ang individual na ito, ang foreign national ito, ang trabaho na kanyang kukunin ay hindi magagawa ng kahit sinong Pilipino. So, kaya may foreigner papasok na gagawin yung trabaho na yun. Okay. So, Alien employment permit ang isisecure muna. Pagpasok nila ng Pilipinas o bago sila dumating? Na-apply po yan pagpasok po ng Pilipinas. So their companies is the one mandated po to complete their documentation and submit it to DOLE and BI. Pero nandito na sila sa loob ng Pilipinas by then? Nandito po sila sa loob ng Pilipinas kasi meron din po mga requirements yan, kagaya ng mga tax requirements, kagaya ng PIN, ng BIR, so there are also other requirements that they need to secure. Pero kung kumpleto naman sila, anong pwedeng maging basis lang ng denial for them to be issued the permit? Pwede po maging basis ng denial, siguro overstay na prior to application. Okay. Merong fraud, may nakitang fraud sa kanilang application. Maaari din po maging basis for denial of the working visa. But essentially, kung sila po ay kompleto, they have their Alien Employment Permit and wala pong fraud
na nakita or walang mga discrepancy in their documentation, yan po ay for securing ng 9G visa. So hindi sila po pwedeng makakuha ng working permit sa DOLE without that permit from immigration, ano ho? Tama? Nauna po yung sa DOLE. Nauuna yung DOLE. Yes, DOLE, Alien Employment Permit, is a primary requirement po para makakuha ng working visa. Yung DOLE, sa DOLE. Yes, that's right. Ano yun? They secure it pagdating nila ng Pilipinas? From what I know po sa process ng DOLE, when they arrive in the country, they can Nandito na rin sila. So pagdating nila, ano yun? Tourist visa lang ang dala muna nila? Majority po, yes, ng tourist visa, then they would apply for conversion of their visa if they have an intention to work in that country. Ayun, kaya yung iba nagkakaroon ng opportunity na magpalusot, di ba? Kasi nandito na sila, bago sila, they come here on tourist visa, pagkatapos saka sila mag-a-apply sa DOLE ng working permit, saka sila kukuha ng certificate, alien employment certificate sa immigration. Alien employment permit po sa DOLE, and then working visa from the BI. So yes, tama po kayo, sir, no? Yung iba po, ang ginagawa, tinatamad na, kumuha ng visa, kumuha ng permit. So pagdating, rekta, magkatrabaho na. That's a violation already. And it could be a cause for their deportation. Okay. Doon sa huling, di ba may ni-raid yung PAOK na isang pabrika yata na sabi nila parang nagkaroon ng may radioactive activities doon, ano ha? Anong findings nyo doon? Kung hindi nga kumpleto ng papeles? Yun po, isa po yun sa mga kasi parang halo-halo po sila eh. Meron doon na mga may permit. Yung iba may permit, yung iba wala. Ay, sus ko, ginoong buhay ito. So, ano yun? Pagka ganon, yung kumpanya ang mananagot? Individual po tayo sa bureau, so kasama po yung mga individual doon sa mga merong deportation case. But with the other government agencies, meron pa rin pong pananagutan yung employer nila. So more or less ba gaano karami yung mga nahuli doon? Hindi ko lang po ma-recall ngayon since it's a PAOK activity po. Pero marami-rami po yun eh. But the physical custody po remains with PAOK. So, naku, yun palang problema, no ha? Kasi nandito na sila sa Pilipinas pag magpapakonvert sila ng working permit. Tapos so yun po yung usual na process. Hindi katulad sa atin, paglabas ng Pilipinas dapat meron ka na kagad clearance doon na magtatrabaho ka. Meron po meron ganun po mga bansa. Meron din naman mga bansa na we need to convert. So it really depends po on the country of destination. So which is better? Yung pagdating nila dito, klaro na yung mga papeles nila, yung mga documents nila? I think that's also one po, no, na buo na yung mga documents nila, and it's something that the interagency then is trying to reconcile. Kasi syempre may mga other requirements na dito na sa Pilipinas kinukuha. Pero that's siguro malaking kabawasan yun sa sakit ng ulo for the Bureau. If they have the full documentation already na yung mga requirements nila prior to their arrival. Okay. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Dana. Alam kong magluluto pa kayo ng pagkain ng inyong mga chikiting. Hindi, wala pa palang pasok. Wala pa. Next week pa pala yung pasok. Ano? Okay. Thank you, Ma'am Dana. Magandang umaga po. Si Ms. Dana Sandoval mula po sa Bureau of Immigration. Maganda!